Welcome to Love Lines. Good morning, Philippines! Hello world! Araw ng linggo, tara! Simba tayo! Uy, ano ba to? Mainit ang panahon. Sunday morning, linggo ng palaspas. OTD for the day. Hindi ko na iharap yung ano. Teka lang. Ayun. Daming doggy. Mabunga na yung mangga. Okay, OTD for the day. Yung matagal ko na hindi na isusuot. Sinuot ko na. First time na suotin ngayon. Oh. Asul ang langit, hindi ganun ka-asul. May ulap sa taas. Nga ba? Ayan yung aking favorite na tingalain of fruit. Magic fruit. Miracle fruit. Ano nga ba? Hindi ko pa nare-research mo kung pangalan nito. Ayan. Magkano? Ito na lang. Ha? Oliva? Bumili na sila Blinds Junior ng oliva. Aming tapitin ang hindi pagmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinagaharian. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tapos, Bagayway ang panas ko. mag-ahawak. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga tagapilibos. Ng pagtataksil, dahil mga taksil dyan sa pamamahal ay dito ay mararanasan rin o maririnig ninyo kung sino ang nagtaksil at din kwento ng mga sakripisyo at mga kaligtasan. So upang mas maunawaan pa natin yung Ebanghelyo ito, pakilala din natin yung mga hindi natin nabanggit na basa dito, no? Sa Ebanghelyo ito, in our script, no? So yung ating Ebanghelyo din, actually, kahit hindi na yung pare kumanap sa Jesus. Kasi nga, pagpapakasakin ito ng ating Panginoon Yesu Cristo. Kumbaga, ito yung panahon sa amin na Sunday Mass, na kami ay hayaan lamang, pwede kami nakatayo lamang dito, wala kaming binanggit. Actually, dalawa yung binanggit ko dito, di ba? Na ikaw ang nagsabi, at din yung Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So, ano yung mga hindi natin narinig sa Ebanghelyo na nakakahalaga para sa araw na ito ng Palm Sunday? The first one ay si Judas, no? At then, ang kanyang pagtataksil. Nagsimula ang pasyon talaga itong Ebanghelyo natin na yung kanyang pagtataksil natin, Judas kay Jesus. Kapalit ng ilang pilak. Tatlong 30 na pilak. Noong panahon yun, sa panahon ni Jesus, ang 3 pirasong pilak ay halaga po ng isang alipin, no? Ng isang slave. Kaya pinapakita dito ni San Mateo ang isang mahalagang katotohanan. Yes, ipinagpili si Jesus
tulad ng isang alipin upang tayo naman ay palayain mula sa pagkakaalipin sa kasalanan. No? So, ganun lamang ang halaga para sa mga Pariseo si Jesus, no? Pero ang halaga naman natin sa ating Panginoon Diyos ay napakalaki. No? So ganun magmahal ang Diyos sa atin. No? Kaya ay mga kadawi-dawi, no? Yung mga ganyan. No? So patakasan para makuha lang, mapangasawa lang yung nais nila. Pero ay hindi naman sa atin, no? Sa Panginoon Diyos naman, ay hindi kailangan ng ganun na mataas na antas ng or presyo ng halaga or ng pera para lang tayo makabalik sa Kanya. Ngunit si Judas ay hindi lang tauhan dito in our gospel for the day. No? Si Judas ay kumakataon din sa bawat pagkakataon natin na pinipili natin yung pagkakasala. No? Mas lalo na doon sa ating kapwa, sa ating Panginoong Diyos, kaysa doon sa pinili natin sa Jesus. Kapag pinipili natin ang pera, pinagamit natin ito sa maling gawain, ay tayo ay nagiging Judas, di ba? Kapag nangunguna o nanihira sa ating puso ang kayabangan or pride, ay tayo ay parang mga Judas. At yun din, kapag pinipili natin yung popular na mga gawain, kahit alam natin mali, kaysa doon sa pagpili sa tama, ay tayo ay nagtataksil sa puso ng Diyos. Mga Judas tayo kapag gano'n ang ating mga kapugay. Kaya di ba meron tayo mga expression, Judas ka. No? So yan. So kayo yung gusto ko tuloy. Judas ka. Okay. Number 2, hindi rin natin ito napakinggan. No? After that, kay Judas ay yung Last Supper. Itong pasyon na ito, itong gospel na ito, pagkakatigatigin natin yan sa Easter Review, no? Sa washing of the feet, sa veneration of the cross, and in the time of Sabado de Gloria. Kaya sa unang pangkunan, kinuha ni Jesus ang tinapay at alak. At narinig natin ito talaga sa pare, sinasabi, ito ang aming katawan, ito ang aming dugo. No? So dito inuugnay ang Paskwa ng Lumang Tipan kay Jesus. So the Passover in the Old Testament, in the New Testament, at yun ay si Jesus. Ang feast of ng mga Hudyo, kanilang Paskwa, ay merong kordero o may tugpa na inaalay upang maligtas yung bayan sa pagkakasala. The high priest will offer, di ba? Pero dito ang ino-offer nila, di ba? Aside from tugpa, ano pa ang inaalay? Ayan, 2 turtle doves o yung bato-bato. Alam niyo yung 12 days of Christmas, di ba? So dito naman, ang pinakain, ang ino-offer ay si Jesus. Siya ang bagong kordero, siya ang bagong offering para sa Paskwa na magliligtas sa buong sangkatauhan. So, since birth hanggang sa kamatayan ni Jesus, siya ay naging offering. Diba? When we say since birth, noong Christmas, saan pinanak si Jesus si Jesus? Saan? Sa Bethlehem. Hindi pala lugar. Sabsaban. Okay, in a major. Ano yung sabsaban? Kaya mga hayop. Diba? So, kaya diba sabsab, inaasap yung mga bibig, yung mga bunga ng mga hayop para makakain sila doon. Kaya rin pansin habang tayo, diba nakalagay sa dahon ng Diyos, inahabab natin yung pansin. Kaya isabsaban na third. No? So yun, doon pa lamang ay kinakain na natin si Jesus since birth hanggang doon sa kanyang kamatayan, kasama na ang kanyang dugo. Hindi literal na kinakain, hindi tayo mga vampira, hindi tayo mga carnivorous for that. Na? So yun, ibig sabihin, pinagsasaluhan natin yung kaligtasan ni Jesus na in-offer pa na niya since birth hanggang sa kanyang kamatayan. Hanggang ngayon ay tinatamasa pa rin natin ito. So that's why ang Passion of Christ ay sa mga tuwid ay hindi aksidente. Ito ay isang offering, isang handog para sa atin. Kaya si Jesus ay hindi lang isang biktima, siya ay pusang loob na nag-alay ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Ganyan tayo mamahal ng Diyos.
Pangatlo, na hindi pa rin natin napakinggan sa Ebanghelyo ngayon. Sa Gethsemane, no? Ang pagsunod ni Jesus. Sa kalamanan ng Gethsemane, or in the Garden of Gethsemane, nanalangin doon si Jesus. Sabi niya, Ama ko, kung maaari, lumampas sa akin ang kopang ito or the chalice, no? Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang nasunod. Ipinapakita dito ang tunay na pagkatao ni Jesus. Yes, anak ng Diyos si Jesus, makapangyarihan. Pero siya rin ay natatakot during that time. Kaya nga, the agony in the garden, di ba? Kapag tayo ay nag-rosaryo, doing sorrowful mysteries. Siya ay naghirap din, no? Sa kanyang pinagdaraanan, no? Sino ba naman matatakot, no? Na hindi matatakot, na ikaw ay ipapakot sa krus. Siya ay nabagaba, no? Na para sa kanyang mga disipulo, kanyang mga followers, sino kaya ang maglilid para dito, no? Pero pinili pa rin ng Diyos o ng ating Panginoon Jesucristo ang tumalima sa puso ng Diyos, no? Kaya in the second reading, no? So Jesus did not deem equality with God something to be grasped at. Kahit siya ay anak ng Diyos, ay siya ay hindi hindi niya pinagilan ng kanyang pagkama ng Diyos, pero ay siya ay naging tao rin na kasama natin. Kaya kung saan, si Adan, anong kalamanan naman yun? Anong garden yun? Garden of Eden. Diba sa progression ng Eden cheese, diba? Hindi ba Eden, diba? Hindi Eden cheese, diba? O Eden cheese, diba? Mga Bisaya, itong mga Tagalog. Kinakakala mo ba? Eden, hindi Eden. So, keyword yan yung Eden na yan. So, sa kalamanan ng Eden, ay kung sumaway doon si Adan sa Diyos, no? Hindi siya tumalima sa plano ng Diyos. Diba? Sabi, kainin na ang lahat, pero huwag lang ang prutas dito sa tree of life. Diba? So yun. Si Jesus, sa halamanan ng Gethsemane, ay sumunod, tumalima siya doon sa Diyos. Kaya tinatawag si Jesus dito bilang bagong Adan. Diba? Kaya kung tayo ay sumusuway, hindi tayo ang bagong Adan at Eva dito. Pang-apat, pagkakilala ni Pedro at ang ating kahinaan. So hindi rin natin ito na narinig, no? Ipinangako ni Jesus, ito promise ni Pedro, promise dito si Pedro, na hindi niya tatakuin, no, si Jesus. Ngunit 3 beses niyang ikinailan si Jesus, di ba? At yung 3 beses rin kumilaw ang bandang, di ba? Itinuturo dito sa atin ng bahagi nito ng kababaang loob. Maraming beses din natin na iniisip na tayo ay malakas, tapat tayo sa Diyos, pero hindi tayo tatalikod sa Diyos. Ngunit kapag dumating na ang pagsubok, kaya nagtatampo tayo, kapag dumating na parang naiinit na tayo sa biyaya ng Diyos, tayo ay sumasablay, tayo ay bumabagsak, katulad ni Pedro. Ngunit may magandang aral dito, no? Kaya binanggit ko kanina mula rin sa umpisa si Judas, no? Si Judas ay nagtaksil at nawalan ng pag-asa. Pero si Pedro, nagkaila, no? Nagkasala, ngunit pinagsisihan niya ang ito at binago niya ang kanyang sarili. Kaya yung kanyang pangalan na Pedro, ang bato, no? The Rock, no? Siyang original na The Rock, no? Kung saan naging pundasyon ng ating pananampalataya ng Kristiyano. So, hindi ang kasalanan ang pagkakaiba nito. Ang pagkakaiba, si Pedro ay nagkaroon ng pagsisisi. Kaya sa atin sana, kung nais natin magkaroon ng pagkakaiba, ng pagbabago, naway pagsisihan na natin at tatalikdan na natin ang ating mga makasalanan gawin. Panglima, yung paglilitis ng maraming tao. Alam ni Pilato na inosente si Jesus, no? Ngunit pinayagan pa rin niya ito, no? Kahit na sinabihan na siya ng kanyang asawa, which is very unique in the Gospel of Matthew, na siya lamang ang nagsabi na pinahirapan siya doon sa panaginip ng kanyang asawa at hindi ay huwag ko papatay ito. Pero dahil sa tapos, no, sa karamihan na sumisigaw na at nagkakagulo na, ay pinapako ay pinabayan ito
sa mga Pariseo at doon din ay siya rin ang dahilan para mapako sa krus ang ating Panginoon Kristo. Kaya sumigaw sa huling parts ang mga tao ng bayan ang sabi, "Maapa sa amin ang kanyang dugo at sa amin mga anak." Ipinapakita dito ng ating Ebanghelyo na si Jesus ay namatay hindi lamang para kay Judas. Hindi siya namatay para sa Pilato lamang. Hindi lamang siya namatay para sa karamihan. Bagkus namatay si Jesus dahil sa ating lahat. Ang ating mga kasalanan ang nagpako sa Kanya sa krus. No? Ngunit ang Kanyang pag-ibig ang nagpanatili sa Kanya sa krus. Kaya sinambit kanina doon sa ating Ebanghelyo na isisigaw na iniligtas niya ang marami, ngayon naman iniligtas niya ang kanyang sarili. No? Pero ang ibig sabihin doon, kung saan ay mas pinili ng aming Panginoon Kristo na manatili na nakapako doon sa krus. Ganyan tayo, kanya kamahal. Pwede naman yung hugutin kaya naman na yun no? Pero hindi, no? Kaya sa tuwing tayo papasok ng simbahan ng chapel, yun kagad ang nakabungad sa atin. Yung simbolo ng pagmamahal, kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Na siya ay nanatili doon sa krus. Ibig sabihin na nanatili ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit ilang beses natin iwanan, ilang beses natin talikuran, ilang beses natin gawan ng pagkakasala, pagkakasakit ng puso ang ating Panginoon Diyos. Mamahalin at mamahalin pa rin tayo ng ating Panginoon Diyos. Pero sana huwag natin abusuhin iyon. No? Pang-anim, ang pagkamatay ni Jesus, napunit doon yung tabing sa templo. Kaya nang namatay si Jesus, sinasabi dito ng ating Ebanghelyo na napunit ngayon sa dalawa ang tabing ng templo. Napakahalaga ng simbolo nito. Ang tabing ang naghihiwalay sa mga tao at hindi sa kabanal-banal na presensya ng Diyos. Nang mapunit yung tabing na ito, ibig sabihin na wala na yung umahadlang sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. So, ibig sabihin, hindi na kailangan ng high priest during that time para mag-offering, no? Because ito na nga, ginagawa na natin ito. Kaya nakaharap na ang pare sa pagpipisa, no? Ibig sabihin, you can already offer. No? Kaya inilagay natin ang misa in our vernacular languages or dialects because para makasalo tayo at makapag-alay tayo ng ating sarili doon sa ginagawa natin liturhiya. Kaya sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus, nagkaroon tayo ng daan patungo doon palagi sa puso ng Diyos. Kaya huwag niyong mawagin sa inyo ang pagdarasal, pagpapanalangin at pagsisimba. Kaya ang sinabi ng Centurion Romano, tunay na ito ang anak ng Diyos. Narinig natin ito kanina sa Ebanghelyo. Ang unang kumilala kay Jesucristo sa paanan ng krus ay hindi ang mga apostol, hindi ang mga pare, kundi isang sundalong Romano na isang pagano. Siya pa ang naniwala na siya ay anak ng Diyos. Ipinapakita dito na si Jesus ay namatay hindi lang para sa mga Israelites, bagkus para sa lahat. Kaya nga tayo ay Catholic, So welcome lahat sa atin, Basta naniniwala doon kay Kristo. Kaya itinuturo sa atin ito, this Palm Sunday, ang linggo ng palaspas ng pagpapakasakit ng ating Panginoon Jesucristo, ang isang mahalagang katotohanan. Madaling magwawayway ng mga palaspas, pero mahirap magbuhat ng krus. Tinatanggap natin si Jesus tinatanggap si Jesus ng mga tao itong tuwing linggo or even not only the Palm Sunday, ngunit iiwan naman siya sa Biyernes Santo. Yun ang nagpapakakalungkot, Ibig sabihin, ay tayo ay nagbubunyi tuwing Sunday, pero sa Biyernes Santo ay ayaw natin yung mga sakripisyo, ayaw natin yung pighati, ayaw natin yung mga malulungkot o yung mahihirap na sandali ng ating buhay. Kaya ang ginagawa natin sa Biyernes Santo, ang ginagawa niyo? Nagsuswimming kayo, nag-outing kayo, iniiwan nyo kami
sa veneration of the cross. Habang nandun kami sa limitan, kayo naman nasa limitan sa mga beaches. Pag ako umikot sa mga resort dito at nakita ko kayo, ilululog ko talaga kayo. Tatakot ko yung mga garden, yung mga pinili ninyo at cross. Ha? Ayaw nyo ng hirap, ayaw nyo ng sakit. No? Ang mahal-mahal na nga ng gasolina, outing pa kayo ng outing. No? Wala kayong pakisama. Ayan. So kaya ang tanong sa atin ngayon, Kristiyano ba tayo ng linggo lamang o ng mga kasiyahan? O Kristiyano din ba tayo ng Biyernes Santo, mga sakripisyo, ng tigbatik ng ating buhay? Kasama ba natin si Jesus sa biyaya lamang o doon pati na rin sa paghihirap, sa sakripisyo, sa pagpapatawad sa mga kapwa natin at sa pagsunod sa puso ng Diyos? Sapagkat ang totoong linggo ng palaspas ay ganito. Kung lalakad tayo kasama ni Kristo sa kanyang pasyon, sa kanyang pagpapakasakit, makakasama rin tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Bless na kita. Happy Sunday! Uy! Kerelaison. Kerelaison. Happy Sunday, araw ng palaspas. Ano yung words for the day natin? Madami. Ano yan? Marami eh. So, ikinuwento. Yung reading ngayon maikli, pero himay-himay ni Father. Yung mga bagay-bagay na pagninilayan. Yung first ay yung una ay yung pagkakanulo ni yung pagkakanulo ni Judas. Kaya pag taksil ka, isa kang Judas. Si Judas ay pinagbili ng 30 pilak. So equivalent pala ng 30 yung sa alipin. Pinagbili. And then pagkatapos nun, yung next ay yung huling hapunan, yung pagsakay sa asno at isiro. Yun yung ginagawa yan natin na pagbugayway ng palaspas. Pag-welcome sa kanya papunta doon. And then, pagkatapos nun, yung huling hapunan, last supper sila, na doon yun palagi natin naririnig sa misa, itong aking katawan, itong aking dugo, na handog para sa inyo. Yun ang nire-reenact. Doon, ginaganap natin sa misa, ganun pagmamahal ng Panginoon sa atin, di ba? Nasabi nga ni Father na yung mula pagkapanganak hanggang siya ay mamatay, siya yung alay. Kasi nung sa Passover dati,
ang inaalay nila, ina-offer nila ay yung hayop, yung tupa. Pero ang ating Panginoon na yung inialay. Siya na mismo. Sarili niyang inialay niya para sa kaligtasan natin. And then, pagkatapos nun, yung pagdadasal nila sa Gethsemane, nagdasal sila, ganun yung pagiging tao, nakaramdam siya din ng takot dahil nga ilang beses siyang nagdasal, babantay niya yung kanyang alagad, pero lagi niyang binadat na lagi niyang dinadat na natulog. Pero in the end, ayun, dumating na nga si Judas, yung halik Judas, hindi nabanggit sa reading kanina kasi shorter version yun, pero yung halik ni Judas, silong halikan niya, siya yun na ibinenta niya. And then nasabi nga na yun yung taksil talaga. Hinalikan kala mo hinalikan niya pero pinagtaksilan niya. And then yung meron pa nga doon tinigpas yung tenga pero binalik ni Panginoon yung tenga nandun sa reading na binasa ko kanina umaga. Yung longer version. Tapos yung hindi ka dapat nabuhay sa tabak. Yung sabi ng kanina sa reading. Kasi nabuhay sa tabak ay mamamatay sa tabak. So magiging humble nga talaga. Pero yung sinabi ni na hindi siya magdi-deny, hindi niya itatanggi, pero 3 beses mo akong itatatwa. Totoo nga, 3 beses na itinatwa ni San Pedro yung wala na tayong connection. pag-deny ni San Pedro, tapos ni Saint Peter. Pero yung pagkaiba nga ni Judas, siya ay alam niya nagkasala, nagsisi siya, pero yung ginawa niya, nagpakamatay siya. Pero si San Pedro, nagsisi siya at siya ay nagbago, kaya nga siyang naging siya ang naging rock, siya nga ang original na The Rock. Tapos ano pa ba, ayun, yung si Pilato naghugas kamay, maraming ganon para hindi anong tawag dyan, yung ayaw niyang maging responsable sa kamatayan ng hinugasan niya nila yung kamay niya, bahala na kayo. Pagkatapos yung pagkamatay ng ating Panginoon, yung nahati daw yung kortina, yung tabing ng templo, ibig sabihin na wala na yung division, no? Wala nang harang sa Diyos saka sa tao, pwede nang direta. Kaya ngayong pare daw nakaharap na, noon nakatalikod, hindi na kailangan yun noon ng high priest after nang mag-alay ng buhay ang ating Panginoon. Teka, papasok na muna ako. Okay, continuation na dito sa bahay. Hindi ko natapos habang naglalakad yung reflection ko. Ano yan? Yung saan ako napunta? Nakarating pala ayon kay Saint Peter. Nagsisi 3 beses, sinabi nga talaga, sabi nga, the spirit is willing but the flesh is weak. Willing talaga, gustong-gusto niya, pero nung dumating ang kanyang kahinaan, kahit tayo dumating ang kahinaan, mahina yung katawan. Pero yung si Saint Peter, nagsisi siya, nagbago. Yun yung natin ng repentance . Pero ang nangyari doon kay Judas, si Judas ay wala. Sobra siyang nagsisi, sobra siyang nalungkot. Binalik niya yung pero ang ginawa niya, nagpakamatay siya. Hindi niya, kumbaga yung pagkakamaling ginawa niya, mali pa rin ang ginawa niya sa huli. Diba? Nagpakamatay . So, hindi may tatama yung mali. Dapat, yun ang 2 klase ng tao. Yun. So, positive ka lang, kaya kay Saint Peter, positive ka lang. Alam mong mali ka, nagkamali, magsisi ka, talikdan ng mali.
magbago, di ba? So, ano pa ba yan? Yan, yun yung next na inano ni Father, pointer niya, yung pagkahati ng tabing ng templo. Na yung templo, nandun ang, yun, may tabing yung templo na kailangan pa noong panahon, yung high priest pa ang mag-offer ng mga offering, tapos ngayon, hindi na. Dahil, nung mamatay si Jesus, siya na yung ating parang inalis niya na, kumbaga, yung separation. Direkta na tayo nakakapagdasal sa ating Panginoon. And then, yung unang-una na nangyari yung namatay, yung mga namatay ay nabuhay na muli at nagpakita sa kanilang mga kapamilya. And then yung ng Panginoon doon sa yung una na sinabing siya nga ang anak ng siya nga ang Kristo, anak ng Diyos, yung Roman, hindi kung sinong apostol, kung sinong mga na believer niya ang maniwala talaga na siya yung nag-explain na siyang anak, kundi yung Romano na isang pagano. So sabi nga ni Father, yung ginawa ng Panginoon, yung himala, hindi lang para sa mga Israelitas, kundi para sa lahat. Dahil mismo yung isa, binuksan yung kanyang puso at isip, siya ang unang naniwala. So, yun lang yata yun. Okay, word for the day, have faith, and then, yung prayer, lagi kang nagdadasal, hindi lang sa araw ng linggo, hindi lang sa araw ng linggo. Araw-araw magdasal, di ba? Tayo, every Sunday lang, maglaan, 1 oras lang naman na magsisimba kay pakainin ang ating espiritu. Kaalaman sa isip, di ba? Nalalaman ng ating pananampalataya, knowledge ng ating pananalig, ang ating spiritual na buhay. So, doon in-install yung sa misa, doon sa Last Supper. Laging ginagawa natin sa misa na tayo ay nagkukomunyon. Ating pinananaligan ng ating tinatanggap ay ang mismong katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo after ng consecration. Yun ang tatutunan ko na transubstantiation. Okay, sa ating mga Katoliko, yun ang ating pananampalataya. So, Holy Week na, Lunes Santo, hanggang Biyernes Santo, alalahanin natin yung Passion, Death, and then Easter Sunday, ang Resurrection. So, ang pananalig natin daw ay wala kung hindi nabuhay ang ating Panginoon. Pero, kailangan nating pagdanasan muna, kagaya ng nangyari sa ating Panginoon. Siya ay maghihirap, pero pagkatapos ng kanyang paghihirap, yung kalawalhatian ng buhay na walang hanggan sa kanyang pagtupad, sa kanyang naatang na sa kanyang tungkulin. So, tayo bilang tagasunod, sundan natin siya. Huwag mawala ng pag-asa. Pray, it works! Okay? So, kasi ang ating Panginoon, 3 times siyang nagdasal. Imagine, 3 times siyang nagdasal. 3 times niya ginising yung 3, yung kasama niya. Hanggang sa huli, ayun na. Pero pinagtanggol siya, natagpas yung tenga, binalik niya, at sinaway pa niya yung kanyang disipulo. And, okay, paulit-ulit na lang, okay? So, hanggang dito na lang, have faith because God loves you. And we hope for the resurrection and life everlasting to come. Thank you so much, everyone. Have a good day and God bless. And don't forget, God is God's beautiful creation. God bless. Shout out pala, my super love stars, to the Moon family, Abs family, and Snow family. Maraming salamat, Thank you, Luchi and Retro, for staying in the galaxy of super love stars. Maraming salamat po. Pangit na ngipin ko. Tabingi yan, no? Tabi ang denture ko. Okay, hanggang dito na lang. God bless everyone, Mama. So, that's all for now. Thank you so much for watching.
Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.